Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre, kung saan nga mang lupalop ng ating mundo, ay hayaan nyo muna kaming batiin po kayo. Say good morning. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At nandito na naman po kami. Hihingin lang muna ang inyong 12 minutes para sa ating Daddy and G, the Green Iguana Family. The Green Cutie Patuti mm, Iguana. Yan si Daddy, no? And si G ay nagsispend time na naman ngayon. Nandito po kami ngayon sa kwarto ko. At siyempre ay long weekend sa amin ngayon dahil ay September 1 po ay Labor Day dito po sa US. So wala po kaming work, wala pong trabaho, so wala po akong ginagawa, wala po akong ginawa dahil Sunday. Uh, Bukas po, ay, which is gonna be Monday, uh, dito sa US ay day off din at wala din kaming work. Siyempre wala kaming work every Monday at wala din mga offices. Okay? So holiday din po at walang school. Yan po. So yun po ay nandito lang po tayo ngayon sa kwarto po. May mag-usap-usap lang ni G. Sa G natin ay ito po ay nakaikot-ikot po sa aking katawan. Ayan, ikot-ikot lang daw si G. At ayun, at ako po ay siyempre mag-lecture muna tayo, G. Let's do a little bit of lecture for that. Okay? Okay? Okay. So mga masters and mga ka-G, importante po ating gagawin po ngayon ay mag-lecture lang tayo. Reminders lang po tayo about health. Diba? Kasi nandito na naman tayo para po tayo yung mag-usap-usap. So, ano po yung mga importanteng dapat nating malaman? Yan. So, para sa akin, bilang po isang RN, isang nurse at bilang isang homeopathic health practitioner, isa po sa mga pangunahing adikain po natin is ma-improve po ang health. So, sorry ang health po natin ay mga basis po ng health natin sa iba't ibang tao ay iba't iba naman yung regular at normal po sa atin. Kasi meron po sa ating iba dyan, uh, meaning po ng health is absence of any diseases or ang status kung ano po yung kalagayan po ng inyong uh, kalusugan. Yun po yung ngayon po yung bagong meaning ng health. So status na po yun ngayon at hindi na po yan basta-basta yung always positive lang. So pag health ang tinatawag dyan, ang ating goal dyan ngayon is paano po natin papagandahin at magiging um, always on the good side po tayo. Okay? So when we say on the good side, ayaw naman natin na araw-araw tayong may ubo, ayaw naman natin na araw-araw yung masakit ng ulo natin. So kailangan yung pinakaunang gawin natin is identify natin yung tatlong major factors that keep us alive. So ang pinakauna dyan is oxygen. Okay? So sa oxygen, palagi ko itong nare-lecture kasi yung katawan natin, yung ating lahat ng mga organs natin ay nangangailangan po ng oxygen. Okay? Nangangailangan po ang ating the air we breathe is oxygen. So meron din mga iba't ibang mga air, mga gases sa environment natin. Pero ang oxygen po ang pinaka-vital na kailangan po nating i-inhale dahil po halos lahat ng organs natin ay nagre-require ng oxygen in order for the red blood cells na mag-distribute siya ay kailangan may oxygen po siya kasi para po na na masuplayan po ng particularly yung oxygen yung mga organs para po sila ay mag-function kasi pag walang oxygen po gradually mamamatay yung mga organs natin.
So halimbawa, ang mata, ang brain, liver, kidney, 'di ba? Lahat po, halos lahat, heart, ay kailangan po ng oxygen. So, ano ba ang kailangan natin gawin para manatili po yung maganda po yung sources or ang ating level ng oxygen? So, pinaka-importante po dyan, number one is ang source. Okay? Ang source ng oxygen natin ay siyempre sa environment po yan. Okay? Sa environment po nanggagaling po ang ating oxygen. So, number one is panatilihin nating malinis ang ating environment. Yeah, panatilihin nating malinis ang ating environment. So, syempre malinis at iwasan po natin yung mauusok, mga madudumi at polluted na mga lugar. So, kung minsan po, due to economic status, ay hindi naman tayo talaga ma-avoid na nung pinanganak po tayo, yung iba dyan sa atin, ay hindi pinagpala na pinanganak sa lugar kung saan po ay nagiging normal na po sa kanila. So, yung iba sa gilid ng riles, sa malapit sa basurahan, o nandun po sila sa pabrika, o napapaligiran po sila ng madudumi na paligid. So, para sa kanila po ay normal na yan at wala silang magagawa for the meantime dahil po yun ang given sa kanila nung pinanganak na pa sila at yung status ng family nila. Siyempre, meron naman tayong choices as time goes by pag umuunlad na at medyo nag improve na rin ay kailangan nating iwasan na manatili sa ganyang mga lugar kasi po kailangan natin ng good source of oxygen. Kailangan po natin ng good source of air para po yun ang i-breathe in natin at ang i-intake natin. And then syempre part to sa sleep natin, sa ating oxygen is proper sleep. Kasi po pag tayo po ay nagpapahinga sa gabi ay kailangan po natin ng yung ating brain ay nagpapahinga rin. Yun ang time din po kung kailan po ay yung nagre-relax ang katawan natin ay nag-absorb ng mga proper oxygen, proper nutrients, proper liquids, fluids, water, blood, ang lahat po ng ating hindi natin ang lahat po ng ating mga organs. So, kailangan po natin ng at least nubara na ako, hinubara na ako ng G. So, kailangan natin ng at least 6 to 8 hours of sleep. At pag sinabi nating sleep, kailangan po ay hindi po tayo nagigising sa kalagitnaan ng ating tulog. So, kailangan po ay straight po yan kasi kailangan maabot po natin ang tinatawag nating rapid eye movement or ating deep sleep level kung saan po ay ang brain natin ay very peaceful. Kumbaga parang blackout talaga tayo. So pag ang ating brain po ay relaxed, Benji, inubaran mo na ako. Wap, wap, wap. So, paano ba, ang gagawin natin dyan, sakit, masakit, G. It hurts, daddy. Oh my God. Alright, so, pag natutulog tayo, kailangan po natin na straight, na wala tayong gising-gising, halimbawa umiihi, o meron tayong mga dreams, mga vivid dreams. Ay, sakit, G. Arag aray G, sakit yung kuko mo. Your tails are hurting me. Right? So, the reason why na nagbibigay tayo ng lectures about yung pag-inom ng tubig habang kumakain, di ba? Naalala niyo po yan. So, pag umiinom tayo, pag ina-avoid po natin yung uminom habang kumakain, ay madadigest na mabuti yung pagkain. And then especially sa umaga po ay avoid natin sa buong araw po i-distribute po natin yung ating liquids. I-distribute po natin ang pag-inom ng liquids. Hindi pwede na dahil busy po tayo sa umaga, wait. Ay pabayaan ang nating hindi makainom. So kailangan sa umaga iinom ng liquids, dapat sa hapon iinom din, pero hindi pwedeng kalimutan natin sa umaga dahil busy at sa hapon tayo mag-uumpisang uminom. So syempre sa tulog mo punong-puno yung bladder mo, magigising ka talaga, di ba? Ano pa? Second requirement aside sa oxygen, sa oxygen po, kailangan po natin ng breathing exercises. So, diniscuss ko rin po yun sa inyo kahapon na yung ating breathing na kailangan po ay pag nag-breathe tayo ay meron tayong tinatawag na
na pacing. So hindi pwedeng mabilisan yung pag-breathe natin. So kailangan meron tayong pacing. So sinabi ko last time na 4 seconds inhale, dapat sa ilong pumapasok at syempre lumalaki yung pong dibdib natin pag nag-i-inhale kasi may pumapasok yan. And count from 1001, 1002, 1003, 1004 and then mag-stop ka, mag-pause another 4 seconds na wala kang gagawin, let that oxygen stay sa inyong lungs. Then 1, 2, 3, 4 and then you count another 4 seconds para mag-first sleep, exhale. So 4 seconds din, nalalabas po ang hangin sa iyong bibig. Parang pumapatay ka po ng apoy ng kandila. And then another 4 seconds, pause. And then 4 seconds again, inhale. And then another pause for 4 seconds. And then 4 seconds again, exhale. So yun, gawin nyo yan for 4, siguro 1 minute. Diba? 1 minute po yan. Ang goal natin ay magkakaroon po tayo ng 16, at least 16 breaths per minute or 16 to 20 breaths per minute po yung normal. Yan. So, ayun na muna about oxygen, about breathing muna tayo. Susunod naman po yung yung second requirement kasi 12 minutes lang po tayo. Ayan. At panatilihin po nating relax at huwag ma-stress. Pag mabilis ang breathing, walang oxygen ang pumapasok sa lungs kasi pinapalabas agad. So, hindi po siya pumapasok sa cells natin. Anyways, mga masters, mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Tumalo na po ang G natin at ayaw ko na pong awayin yan kasi syempre nandun po siya. Alright, this is your Master Worm and G. God is great. Yahoo!